Alright, magandang tanghali mga Absat. Siyempre, puntahan natin itong isa sa mga paborito natin na PR. Siyempre, si Sir Vadcaster or Armandine. So, pakinggan naman natin itong kanyang topic. Ang topic niya is Cheese, durog kay Soto. Binanatan ang 142 billion. Ay, pati pala si Soto. Hindi lang pala si Cheese. Ay, goodness. Sige nga. O, at least connected to sa main topic natin. 142 billion. Sige, pasok. I have had it with trying to organize all my tasks, Pakinggan due natin. dates, and documents across a million different apps. Sige, banatan mo. Bilisan natin para matapos kaagad. Buenos dias, buenas tardes. Y caballeros, we rise early to bring you this development sa Senado kung saan mukhang nagsimula na ang tinatawag natin the Great Pork Barrel War. Yung awayan sa pera natin, Sa pera ng naman. bansa, pera ng bansa. So yan na. It looks like former Senate President Cheese Escudero has started his attacks against incumbent still Senate President, kasi on recess naman sila, Senate President Cheese Escudero regarding the 142.7 billion na sinasabi panuhol daw sa mga senators who will vote for him and for president, and mga senators na who will also vote to kill the impeachment trial. So two ways. Kaya nabuo niya yung super majority, yung 13 plus 2 na ang 2 ay si Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Pero hindi pa yan sure. Let's give Kiko and Bam the benefit of the doubt. Baka naman pag-open ng session sa 2022 sa July 28, hindi natin malaman kung ano mangyari dahil baka pwede matanggal si Cheese. Baka, kasi sabi ni Risa Ontiveros, she also believes na may number sila. Na-report naman natin na recently, kahit si Kuan, recently sinabi Palaban. si JB Ejercito torn between Tito Soto siya and Cheese Escudero. So kaya ito si Cheese maganda ino-offer. Hindi lang keso. Pati ham. hindi lang fiatos, kundi 142.7 billion pesos. So hindi pa naman ito nakuha na niya talaga. Kasi in-insert lang niya ito sa budget. Ang budget deliberation will start on August until ma-approve yan by December. So mauna yan sa Kongreso. Una, formulate yan ng DBM, i-endorse ng Malacanang sa Kongreso. Tapos ang i-deliberate ng Kongreso kung anong version nila, i-forward sa Senado, i-deliberate and approve ng Senado, and then after that, yung version ng House at saka ng Senado of the budget, 6.3 billion ata, 6.2 trillion, 6.255 trillion. Pag yung version ng dalawang houses, higher and lower house of the Senate, of the Congress rather, will be forwarded to the Bicameral Conference Committee. Diyan nangyayari yung mga insertions. Yan ang problema. Dapat hindi kwentas klaras, hindi transparent. Yung version ng Senado at Kongreso nawawala kasi nilalaro ng Bicam. Diyan nila ini-insert yung tulad yung ginawa nila Romualdez at saka nila Saldico at saka nila Grace Po and Cheese Escudero, kasi si Grace Po Finance Committee Chair in the budget for year 2025 na ginawa nila last year. Yung naglagay sila ng mga blank votes. Diyan nangyayari yung magic. Kaya may chance pa, bantayan natin ito. Hindi pa ito pera. In-insert pa lang ito ni Cheese para maging pera. Pero incentive na ito. Sige, iboto mo ako, may 7 billion ka. Iboto mo ako, may 12 billion ka. Kagaya ni Joel Villanueva, may 12 billion sa kanya. Wow. On top pa yan sa pork barrel nila. On top pa yan sa mga million rin na allowance nila as head of committees dyan sa Senado. So tiba-tiba talaga. So bantayin natin yan na wag matuloy itong insertion o kaya i-review mabuti kung kailangan ba ito, kasi nangyari na, nagawa na nila yan last year, yung mga blank form, nangyari na yan, inuulit na naman ni Cheese Escudero.
Mga kabsat, sa mga hindi pa nagla-like and subscribe, shout out sa ating 529 live viewers. Ha? Mga kabsat ko dyan, baka naman like and subscribe po tayo. Ilan ang like natin as of now? Kanina 500 plus na yung ating viewers. Ngayon, ilan na ang like? 194 mga kabsat. Wala pa sa wala pa sa kalahati. Kulang pa. Di nyo pa ginawang 200. Like tayo mga kabsat. Wala pong bayad yan. Okay, today, pasok. Di ba sabi ni President Marcos, in-acknowledge niya na nangyari nga talaga yung katiwalian last year. Kaya lang yung problema, hindi niya hinabol ang mga ito. Sana pinakasuhan niya, pinakulong niya mga ito. Pero sabi niya ngayon daw, uupo na siya sa BICAM, which is somehow illegal. Kasi dapat independent ang independent ang legislative, judiciary at executive. Pero para lang tiyakin na hindi maulit ulit yung blank form, sabi ni President Bongbong Marcos, uupo daw siya sa BICAM. Hindi naman siguro kailangan dapat lang i-equal lang nila, i-live nila. Tulad yung ginawa nila sa mga budget deliberations ni Sara, ni-live nila. Bakit hindi live ang BICAM meeting? Dapat this time mag-live. Pero babantayin daw yon ni Tito Soto at babantayin daw yan ni Ping Lacson. So buti naman. Yung. Naharangan tayo, Ma'am Sat. Naharangan tayo. Pasok. Debbie Gundram, thank you sa support. Sabi niya, hi Sir Bat, kawawa naman ang Pinas, puro kurakot. Oo, talaga. Ang saklap. Talaga. Alam Alam nyo, Debbie, actually, in fairness sa Pilipinas, hindi naman nagsimula ang pork barrel sa Pilipinas. Nagsimula yan sa Amerika in the 18th century at wala pang mga refrigerator noon, wala pang mga cooler. Tuwing pupunta yung mga politiko, mga senator at congressman sa Washington, panuhol sa kanila, puwera sa pera, panuhol sa kanila, yung binibigyan sila ng mga baboy, mga bacon sa barrel. Kasi yung mga bacon, yun yung nalagay ng mga asin na dahil isno doon, tatagal yun, hindi mabubulok, ganun, sa barrel lang. So, yan ang ginagawa, parang kasama nung panuhol, yung hindi para sa pamilya ng mga kongresista at senator sa Amerika, kundi para sa mga constituents nila. Kung baka i-distribute nila yun sa mga tao sa lugar nila, lalo na kung may mga frontier, yung mga kabundukan na walang o mga desyerto like Nevada desert, walang mga baboy ganun, walang mga animal ganun. So yun na dinidistribute sa mga tao-tao ganun. So na-adapt na yun, naging projects na pork barrel projects. Dito sa Pilipinas, nasimulan niya 1920s na-introduce yan. Na-adapt ng mga Pilipino. And then nung time ni meron na tumatawag sa akin. Nung time ni President Bongbong Marcos, nung time ni President Ferdinand Marcos, shout out Adelia Castillo from Hong Kong. Nag-introduce rin niya yung Presidential Pork Barrel Funds, yung Malampaya Fund, at naalala nyo yung Presidential Social Fund. So, at ganun rin, pati mga congressmen, senator, binigay na rin yung mga allied sa kanya. So, yung mga miyembro ng batasang pambansa. So, yun, until tuloy-tuloy lang hanggang ngayon, kahit dineclare na illegal and unconstitutional ng Supreme Court, andyan pa rin, hindi pa rin inaalis ng mga presidente. Si Pinoy, sinubukan, pero hindi pa rin na pumalag yung mga senator at congressmen at inimbento lang ng ibang pangalan. From Countrywide Development Fund, naging meron iba, PDAF. Yun. Tama noon. So, eto tuloy pa rin, pero mas grabe ngayon kasi may mga insertions pa at malalaki tulad yung ginawa sa Romualdez sa about 200 billion or 300 billion na ayuda funds. Hindi ayuda sa tao, ayuda sa re-election bid ng mga kongresista at senator, panggastos nila sa eleksyon. Pero yung hindi tumatagbo, diretso sa bulsa nila ang pera. Yung next year pa tatagbo ng mga senator o sa 2028 pa. So tiba-tiba, kawawa tayo. Pati ngayon, interest sa taxes, interest sa savings natin, i-charge pa ng tax bagong, all tax naman, pero mas pinalawak pa na 20% sa mga savings natin. Pero we will discuss that later on sa mga bank accounts savings natin. So, yan. So as earlier reported, ito nga, in-insert nga ni Chis Escudero na 142 billion. Pero inupakan siya ni Tito Soto dahil sabi niya scandalous. Scandalous itong insertion na ito. At napakalaki. Napakalaki. Sabi niya grabe
Sabi ni Grabe. Tito Soto. So before we proceed there, I'll play to you ito muna. Maganda itong report ng bilyonaryo.com news kasi kwan talaga. Maganda yung pag-explain nila ukol dito sa insertions na ito. Mag-gets nyo talaga kung ano nangyari. Okay. Kaliwat kanan ang pagbaha ngayon pero tila may political storm din na namumuo sa Senado. Si SP Cheese Escudero nagsingit umano ng bilyong-bilyong piso sa 2025 national budget. Karamihan ng pondo inilaan daw sa mga questionable flood control project. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Avante Radio. Baha sa Metro Manila, baha sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas areas at sa maraming lugar sa Mindanao. Bunsod ng mga pagulan na dala ng habagat na pinalakas ng nagdaang bagyong Trising. At bumabaha rin sa insertions ng 2025 General Appropriations Act o ang budget ng gobyerno ngayong taon. Sa dokumentong hawak ng Politico.com, rumaragas ang parang bahang insertions na ginawa noong nakaraang taon para sa 2025 budget. Abot sa higit 142.717 billion pesos ang kabuang insertions na inilaan para sa flood control projects, pag-aayos ng mga kalsada at tulay at ilan pang infrastructure projects. Nangyari ito noong 19th Congress kung saan Senate President si Cheese Escudero. Sa record na hawak ng Politico.com, pangalawa ang Sorsogon sa pinakamalaking pinaglaanan ng infra projects na umabot ng 9.136 billion pesos. Sa nasabing halaga, 1.165 billion ang inilaan para sa flood control. Nakasaad sa page 719 ng 2025 GAA, ilang proyekto kaugnay ng flood mitigation at flood protection projects ang pinaglaanan. Ganun din ang konstruksyon ng seawall sa ilang coastal areas. Dating gobernador ng Sorsogon, si SP Cheese. Sinubukan natin siyang kunan ng pahayag o komento, pero hindi pa ito tumutugon. Pero una na niyang idinipensa ang nasabing usapin noong Hunyo. May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat. Pinakamalaki namang budget ang nailaan sa mga infra projects sa Bulacan na aabot sa higit sa 12 billion pesos, kung saan 2.9 billion dito ay para sa mga proyektong may kinalaman din sa flood control. Ilan lang dito ang mga flood control structures sa San Miguel at Nakawayan Rivers, Ugong Creek sa Balagtas, Bulacan, revetment wall sa San Rafael at Pandi, Pulilan, Bukawi at Malolos City. Pero sa statement na binigay ni Senator Joel Villanueva, umaasa siyang totoo ang lahat. Dahil taliwasan niya ito sa sinabi sa kanya ng District Engineer ng Bulacan DPWH. Nakatakda raw niya itong tanungin sa isasagawang budget hearing sa mga susunod na buwan. Ayon 12 billion binigay kay Joel. Ni hindi lang man in-inspect ang mga project na yun. Kasi ayon sa report dito, parang hindi makita yung mga project. Hindi lang man niya in-inspect. Pera natin binigay sa kanya 12 billion. Hindi lang man niya in-inspect at umasa lang siya sa mga sinasabi ng District Engineer. Siyempre yung District Engineer ng Department of Public Works and Highways, hindi yun magsasabi ng totoo. At sorry, medyo minsan tao lang tayo, minsan I presume for the budget next year yun. Yung pala, this year pala, na-insert pala, kasama pala ito sa mga blanco noon na-insert in the 2024 budget deliberations at applicable ngayon. Meron na pala sila nakuha na pera na ganito. 2025 budget na pala yan. So let's presume kung na-insert yan ni Cheese at na-promise niya yan sa mga boboto sa kanya as president, for sure, meron ni siya another insertion for next year na prinamis rin niya sa boboto sa kanya or boboto to kill the operation. Yan ang babantayan natin. Pero ito pala, this year. So kaya nakikita nyo gaano parang nagbubula sa bunganga si Joel Villanueva pag gumagala naman kung lahat ng mga aksyon para patayin ang impeachment at iluklog sa pwesto si Cheese Escudero. Kasi bilyon-bilyon ang nakataya. Bilyon-bilyon nakataya. Yan, existing na yan. At marami nagtatanong, saan ang galing ang pera? Galing sa atin. Kanino pa ba ang galing ang pera na yan? So siguro, kung sa ang House, na-insert ng 300 billion, so trillion, o 300 billion. So we can say, sila Romualdez, we can say sa ayuda, we can say mga half a trillion na wala sa atin last year sa ganitong insertions at sa mga ayuda na wala sa taong bayan. And magalit na naman sa akin yung mga supporter ni President Bongbong Marcos. May kasalanan ni si President Bongbong Marcos dito kasi pinabayaan niya na pagnakawan tayo. Inalaw niya. Mari wala siyang parte, pero hindi rin niya hinarangan. Hindi rin niya hinarangan. Maari hindi siya nakinabang, pero nakinabang siya politically. Siguro ginawa niya yun, inalaw niya to dahil gusto niya tulungan yung mga manalo yung mga kandidato niya sa Senado at saka sa Congress at saka sa Mayor.
at saka kung ano-ano pang posisyon. Pero still, inalaw niya. So may kasalanan rin siya. That still constitutes graft and corruption. Yung may nagaganap na irregularity, graft and corruption, wala kang ginawa. That's also graft and corruption. Sana hindi maulit ito sa 2026 budget na i-deliberate nila sa August. Simula August, bantayin natin. Pera natin yan. Biro mo, 12 billion ibibigay sa'yo. Hindi mo lang man chinek kung ano, kumusta na yung pera, yung kwan ko, project ko, kumusta na? Wala eh. Kasi meron na eh. Meron na, hindi na kailangan na alamin kung natapos ba, kung hindi pa ginawa, kung ghost project ba. Basta happy na. Happy na.